Have a seat, Mr. Salvador, I said while smiling to the man who is in front of me right now. Pansin ko mga tingin niyang tila sinusuri ang kabuuan ko. Maaaring sa mga oras ito hindi siya makapaniwala. Magkakarap kaming dalawa ngayon matapos ng ilang taon. So, you're here for? Pagsimula kong sabi habang di nakatingin sa kanya. I'm here to have a partnership with Valderrama Hotelier, and since you are the CEO, I guess papayag ka? Kumbinsido niyang saan muli dahilan para magangat ako ng tingin at taasan ko siya ng kilay. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa dahil hindi ako makapaniwala sa pinapakita niya sa amin. Nakayabangan niya yun. Kaya naman bago pa ako masuffocate sa presensya niya, nagsalita na ako ulit. Don't you think you're being overconfident, Mr. Salvador? How can you be so sure na papayag ako sa partnership na gusto mo? Is your company even good to have your guts to say that? Baka naman mamaya bumagsak kami dahil lang sa pagkakaalala ko, palpak ka sa lahat ng bagay. Nakataas kilin nitong sabi nang di nakatingin sa kanya. Where have you been, Esmeralda? Seryosong tanong niya na hindi ko inaasahan. Umakto kung di narinig ang tanong niya, tsaka na tinuon ang atensyon sa laptop para pakita sa kanyang design ng bagong building na itatayo namin. So as you can see, Mr. Salvador, here is my sample design for our upcoming project. Take a look at kung may suggestion ka, sabihin mo kagad sa akin. Seryoso at formal kong saad, sabay balik ng tingin sa kanya. Sakto nagtama ang tingin naming dalawa nang mabilis ko rin siyang iniwasan. Hindi mo ba ako balak kamustahin muna, Esmeralda? Talagang trabaho ba kaagad ang pag-uusapan natin? May iritasyon sa boses niyang tanong, dahilan para taasan ko siya ng kilay. Mr. Salvador, we are on a meeting at this time. Di tayo nandito para magkamustahan. Seryoso kong tugon sa kanya. Tsaka ba't kita ko kumustahin? Importanteng tao ka ba sa buhay ko? May sarkasmong saad kong muli. Nasaan ang lalaki mo? Galit na tanong niya dahilan para samaan ko siya ng tingin. Ang lakas ng loob niyang magtanong ng ganon. Gayong ngayon pa lang ulit kami nagkita after 5 years. Ang tagal nang lumipas at di pa rin talaga siya nagbabago. Mayabang pa rin at mapanghusga. Agad sumidhi ang inis ko sa kanya dahil sa naging tanong nito. Pero dahil ayoko magpa-apekto sa kanya, umakto akong walang pakialam kahit gusto ko siyang itulak paalis ng opisina at wag nang ituloy ang meeting namin. You can leave my office now. Tapos na ang meeting natin. I declined your partnership offer, Mr. Salvador. May otoridad kong sabi. Bakit ayaw mo? Dahil ba ayaw ng lalaki mo at plano mo lang paasahin ako? I shit need this partnership, Esmeralda. I need Valderrama Hotelier para maging CEO na ako. Galit na galit niyang sigaw sa akin. Ang kapal talaga ng mukha. Kundi sana ako ganito kausapin, di naman naabot sa gantong lahat. I don't care, Liam. Leave my office now. Sigaw ko rin pabalik sa kanya. Hindi ako makikipag-partnership sa inyo, lalo na sa'yo. Segundang sabi ko. Tumawa siya na malakas ng may pangaasar. Dahil ba ayaw ng lalaki mo, ha, Esmeralda? Ako sa niya sa akin habang nanilisik ang mga mata sa galit. Napailing na lang ako sa mga akusasyon niya. Oh, come on, Esmeralda. Sinong lalaki mo? Nakangising tanong niya ulit. Halatang gusto akong inisin at galitin pero sorry na lang siya dahil di na ako yung dating Esmeraldang kilala niya. Di na ako basta-basta maapektuhan sa mga sasabihin niya. Akmang sasagutin ko sanang sinabi niya nang mapansin kong pagpasok ni Farah sa opisina ko. Excuse me, Ma'am Bellamy, but EJV is on the line and he wants to speak with you. Okay, thank you, Farah. Tugon ko sabay kuha ng telepono at tapat sa tenga ko. I'm busy Mommy, I miss you. Di ko na ituloy ang sasabihin sana sa pag-aakalang si Daddy ang nasa kabilang linya dahil malungkot ang boses ng anak ko na si Siana ang bumungad. Excuse me. Sambit ko sa lalaking nakaupo sa harapan ko. Tila kuryoso kung sinong kausap ko. Alam ko na sa kalagitnaan ako ng meeting kay Liam pero tumawag ang anak ko at alam kong malungkot. Yes, baby. Uuwi ako ng maaga. I will cook your favorite dinner. Saad kong muli sa kabilang linya habang nakatayo at nakapamewang. Dito rin nakawala sa akin ang mapanuring tingin ulit ni Liam. Yes, baby. Let me finish my work, okay? Uuwi ako after this. Bye, I love you. Sabi ko bago tuloy ang ibinaba ang tawag. So unprofessional, Esmeralda. We're on a meeting tapos nakuha mong makipagharutan sa lalaki mo? Iritado niyang sabi nang makabalik ako sa upuan.
Binaliwala ko ang anumang sinabi niya. Let's have another meeting next time, Mr. Salvador. You seem so irritated today. Walang buhay kong saad sa kanya habang nakaturo sa pintuan ng opisina ko. All along, I thought that EJV is a relative but shit it. He's your other man at siya rin ang matandang lalaki na itinanggi mo noon sa akin? Pasigaw niyang sabi sabay hampas sa lamesa ko habang masama ang tingin sa akin. Pinakalma kong sarili bago gumante ng tingin sa kanya. Hanggat maaari ayoko siyang patulan pero sadyang sinasagad niyang pasensya ko. Nakipagsukatan ako ng tingin sa kanya at kita ko sa mata niya ang labis na pagkainis at galit. Bagay na hindi ko mawari ko saan galing at anong pinaguhugutan niya. Di ako nakikipag-meeting sa'yo para pang himasukan ng personal kong buhay, Mr. Salvador. My secretary will call you to reschedule our next meeting, so now, leave my office. Malumanay kong sabi sa kanya. Ako na ang utang pumutol sa tagisan ng tingin naming dalawa dahil alam kong di naman matitinag ang lalaking to at ipipilitan ko namang gusto niya. Pambihira talaga si Liam kahit kailan. I felt so guilty back then when our baby died dahil sinisik ang sarili ko na kung tutuusin kasalanan mo naman talaga, Esmeralda. You cheated on me with that old man? Punong-puno ng galit niyang sabi, sabay hampas muli sa lamesa ko. Dahilan para magulat ako ng sobra. I talked to my inner self to calm down and let my breath out. Alam kong darating ang araw na magkikita kaming dalawa ni Liam, kaya naman nangako ko sa sarili ko na hindi ako matatakot sa kanya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nilabanan muli ang galit na tingin niya. Akala siguro niya masisindak ako sa kanya. We are not that close, Liam, so stop acting like you know me. Stop accusing me without knowing everything. Huwag kang umasta na parang asawang niloko. Leave my office, now! Malakas kong sigaw habang nakaturo ang daliri sa pintuan ng opisina ko at hindi pinuputol ang masamang tingin sa kanya. 5 years had passed, Esmeralda, but you cannot erase the fact that I am your husband and you are my wife. So what you did 5 years ago was cheating. Niloko mo ko, Pes. Tingnan mo ko nung kaya kong gawin dahil sa panloloko mo. Pasigaw niya ring tugon sa akin, tsaka mabilis na nagmarch siya palabas ang opisina ko at padabog na isinara ang pinto. Hindi gaanong pagbabalik ang inaasahan ko at mas talong hindi agtagpo naming dalawa ni Liam ang gusto kong mangyari kaagad. Pero mukhang tadhana ang may gustong mangyari kaagad. At magkita kami at buksan muli ang usapin tungkol sa nakaraan naming dalawa. He thought that my father is my other man. Great! Tinoon ko ang natitirang oras sa trabaho. Mula sa pag-check ng mga papeles at pagkilala sa mga empleyado ng kumpanya ni Dad. Hindi kasi lahat sa kanila aware na ako na ang bagong CEO ng kumpanya, kaya minabuti kong ipakilala ang sarili ko. Kinalimutan ko kung ano mang nangyari sa meeting namin ni Liam. Sa halip, tinatak ko sa isip ko na hindi kami magkakaroon dalawa ng maayos na usapan kahit pa business partners kami. I don't know what Liam meant about his last words to me before he left my office. Pero walang pakialam ko ano man yon dahil sa totoo lang, naiinis ako sa kanya. Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Shiana kung ngayon pa lang? Halos buga niya na ako ng apoy sa sobrang inis niya. Malamang tatanungin ako ng anak ko pag uwi tungkol sa ama. Pero bahala na ako nung pwedeng idahilan. Ayoko rin kasing umasa siya na makikilala kagad ang ama. Tinapos ko lahat ng trabaho meron ako para nang sa ganon makauwi ako na maaga. Pero nang pababa na ako sa parking lot, sakto naman nakita ko si Dad at Shiana habang magkahawak ang kamay. Dad? Masayang tawag ko sa ama na makitang palapit na sila sa akin. Mommy! Masayang salubong na Shiana sa akin sa bayakap ng pagpantayin kong tingin naming dalawa. Let's eat outside, sweetie. Saan ni Dad sabay halik sa pisngi ko na makatayo ako habang karga si Shiana. Okay, Dad, how's my baby? Saan kayo galing ng grandpa mo? Tugon ko sabay tanong sa anak kong abala sa paglibot ng paningin sa paligid. Grandpa enrolled me on a daycare, Mommy. Tsaka pa nag-shopping kami ng gamit ko pang school. Masayang sagot ni Shiana. Wow, are you happy naman ba? Tanong ko ulit sabay ayos ang seatbelt niya matapos ko siyang maiupo sa gitna namin ni Dad. Yes, Mommy. Super happy. Mommy, nakausap mo na po ba si Daddy ko? Mabilis niyang tugon pero may kasunod na tanong dahilan para magkatinginan kami ni Daddy. Anak, Shiana, busy pa siya pero bukas try ni Mommy, okay?
Alanganin kong sagot, sabay tingin muli kay Dad. Don't try it, Mommy. Please do it po. I want to meet him para magkakilala na kami. Sabi niya pang muli sa nangungumbensing boses. Minabuti ko na lang di sagutin ang huling sinabi ni si Yana dahil sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Mabuti na lang din talaga at totoo ng atensyon niya sa hawak na coloring book. Talagang porsigido ang anak kong makilala at makita ang ama niya. Pero hindi ko naman alam kung paano sasabihin kay Liam ang tungkol sa kanya dahil sigurado mag-aaway ulit kaming dalawa kapag nag-usap kami. How's the meeting, sweetie? Tanong ni Dad sa umagaw sa atensyon kong lumilipad na naman sa kung saan. Disaster, Dad? Inis kong tugon nang malalang tungkol sa meeting namin ni Liam. What happened? Kulot noong tanong muli ni Dad habang seryosong tingin. He accused me that I cheated on him back then at akala niya si EJV other man ko. He's also mad because of the case that you filed against him years ago. Dad, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sinabi niyang sugar daddy kita. Kalmado kong kwento kay Dad pero ang totoo naiinis ako. Di ko pa nakakalimutan yung mga nasabi niya. Dahil narating namin ang restaurant kung saan kami kakain, napunta ang usapan ni Dad sa ibang bagay. Kaya nagpapasalamat ako dahil pansin ko ang pagkunot ng noon niya. Lalo nang sabihin ko inasakusahan ako ni Liam, nakabit ko siya. Matapos kumain, nag-aya nang umuwi kagad sa Siana dahil inaantok na. Kaya na makarating kami sa bahay, mabilis siyang naginis ng katawan. Nagtungo sa kwarto. Sandali kong inasikaso ang anak bago bumabang muli sa sala kung saan naabutan ko si Dad na umiinom ng tsaa. Kaya mabilis ko siyang dinaluhan at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kumpanya. Tell me if that man did something bad to you. Good night, sweetie. Sambit niya sabay halik sa noo ko na magpaalam siyang magpapahinga na. Kinabukasan maaga ako nagising kaya maaga rin ako nag-asikaso para pumasok sa opisina. Pero hindi ko alam kung masyado ba ako maaga para pagtinginan ng mga empleyado na ipinagtataka ko. Farah, what's happening? Kunot noong tanong ko sa sekretarya ko na mukhang inaabangan ng pagdating ko. Good morning, Miss Bellamy. Seryoso niyang bati, sabay lapag sa tablet na hawak sa ibabaw ng office table ko. I don't know why and how, ma'am, but those photos are circulating on the internet. Mabilis niyang saad dahilan para tingnan ko ang picture sa nasa tablet niya. Makakuhang litrato namin ni Dad at si Yana kagabi mula sa malayo, kung saan kami kumain ng dinner. Gusto ko sanang matawa. Wala naman akong makitang ibang mali sa mga pictures namin. Hanggang sa nakita at nabasa kong title ng article na sinasabi ni Farah na kumakalat ngayon sa social media. Wife of famous Liam Salvador is back after gone for 5 years, but she's spotted being with a kid and a rumored sugar daddy known as EJV, the owner of Valderrama Hotelier. So it's really true that she cheated on her husband. Tila umakit lahat ng dugo sa ulo ko dahil sa nabasa na nasisiguro kong si Liam ang may pakana. Kaya naman nagmadali ako lumabas sa opisina para sigurin siya. Hindi ako makapapayag na idadama niya si Dad sa galit niya, lalo na ang anak ko. Humanda ka sa akin, Liam. Nang makarating ako sa kumpanya ni Liam, agad ako nagdiretso ako sa ng opisina niya. Binaliwala ko mapanghusgang tingin sa akin ng mga nakakasalubong ko. Wala akong panahon para pansinin sila dahil sa mga oras na ito ay gusto ko lang namang saktan sa Liam sa paraang gusto ko. Excuse me. Gusto ko makausap si Liam Salvador. Tell him that Esmeralda Bellamy Valderrama is here. Saad ko sa babaeng sumalubong sa akin paglabas ko ng elevator na sa tingin ko ay sekretary niya. Alam kong di dapat ganito maging trato ko sa babae, pero sobra ang galit na nararamdaman ko sa mga oras na ito, kaya hindi ko mapigil ang emosyong nararamdaman. I'm really sorry, ma'am, pero hindi ko po matawagan si Mr. Salvador. He's on his way to Laguna para po sa isang meeting. I was about to call your secretary to say something, but since you are here, ma'am, I will tell it personally po. Mr. Liam Salvador wants to have a dinner meeting with you, together with his parents. Formal na sabi ng sekretarya. Dahil sa sinabi nga ng sekretarya, may nabuo akong ideya sa isip kung paanong makakabawi sa kawalang hiyang ginawa niya. Lalo pa akong ginanahan ng mabanggit nito kasama ang mga magulang ni Liam sa dinner meeting. I think that dinner is the best opportunity for me para masabi ko lahat ng galit na matagal ko nang inipon. Hindi ko gusto ang ideyang pumasok sa isip ko pero dahil sa ginawa ni Liam, dinamay niya si Dad at si Yana. Yun ang hindi ko po pwedeng palagpasin. I guess oras na para pasabugin ang bombang matagal ko nang itinatago.
What for? Iritado ko kunwaring tanong sa kanya. To formally ask and convince you about the partnership of your companies, ma'am. Natungo niyang tugon. Okay, tell him I'm coming. Kaagad kong tugon. Ma'am, Mr. Salvador also told me to tell you that you should come with the EJV. Saad muli ng sekretary nito. Di ko tuloy maiwasang mapataas ang kilay dahil mukhang iba ang gustong mangyari ni Liam sa dinner meeting mamaya. Pwes tingnan lang namin kung matuwa siya sa mga sasabihin ko. Kaagad din akong babalik ng opisina matapos makipag-usap sa sekretarya at sabihing darating kami mamaya sa dinner meeting. Di ako sigurado kung ano ang mangyayari pero ganado akong harapin sila, lalo na ang mommy ni Liam na maraming kasalanan sa akin. Dad called me when lunchtime came at ramdam kong sobrang galit niya dahil nabasa niyang article patungkol sa aming dalawa. I calmed him down dahil base sa tono ng boses niya parang gusto niyang ilibing ng buhay si Liam. I also told him about the dinner meeting pero ayaw niya magpunta kung di ko lang sinabi ang plano ko. Ayaw niya sa gagawin ko dahil baka ako raw maapektuhan sa huli kaya naman ipinaintindi ko sa kanya na kaya ko naman. The article is still circulating on social media kaya nakakatanggap ako na samot-saring bash mula sa mga tao. Pinagsawalang bahala ko lang lahat dahil hindi ko kailangan magpaliwanag sa lahat, lalo na ako isang panig lang sila naniniwala. Imbes nga na malungkot, natatawa pa ako dahil sa nangyayari. Yung tipong 2 araw pa lang ako sa Pilipinas, may issue kagad akong kinakaharap.